Mensahe ni Kris Aquino sa ika-19 na birthday ni Bimby at ang kakaibang regalo ng isang ina. Isang makabagbag damdaming mensahe ang ibinahagi ni Kris Aquino para sa ika-19 na kaarawan ng kanyang bunsong anak na si Bimby Aquino Yap. Sa kanyang pahayag, inilahad niya ang malalim na pasasalamat at pagmamahal sa anak na matagal nang nagsisilbing sandigan niya sa gitna ng kanyang pinagdaraanang karamdaman. Ayon kay Kris, malaki ang isinakripisyo ni Bimby upang maaalagaan siya. Sa murang edad, kinailangan nitong gampanan ang responsibilidad na higit pa sa inaasahan sa isang anak. Sa halip na magpokus lamang sa pag-aaral at personal na buhay, naging katuwang siya ng ina sa araw-araw mula sa pagbabantay sa kalagayan nito, pagsigurong nasusunod ang mga medikal na pangangailangan hanggang sa pagbibigay ng emosyonal na suporta. Dahil dito, kinilala ni Kris ang kabutihan at dedikasyon ng kanyang anak. Inamin niyang dumating sa punto na si Bimby ang naging lakas niya sa mga panahong siya ay nanghihina at may pinagdadaan ng matinding sakit. Bilang kapalit ng lahat ng sakripisyong ito, ibinahagi ni Kris na ang pinakamahalagang regalo niya para kay Bimby ay hindi material na bagay. Sa halip, ito ay kalayaang maranasan ang pagiging kabataan at kalayaang pumili ng sariling landas sa buhay. Aniya, the best gift I can give him is to let him enjoy his youth and let him choose his own career path. Ipinahayag din niya na mayroon silang kasunduan. Kinakailangan lamang ni Bimby na ibigay ang kanyang 100% sa anumang tatahakin niyang landas. Sa mensaheng ito, malinaw na nais ni Kris na maibalik kay Bimby ang mga panahong kanyang isinantabi upang alagaan ang kanyang ina. Layunin niyang maranasan ng anak ang normal na buhay ng isang kabataan, malaya sa bigat ng responsibilidad na matagal nitong pinasan. Sa kabuuan, ang kwento ng mag-ina ay sumasalamin sa malalim na pagmamahal, sakripisyo at pag-unawa sa isa't isa. Ipinapakita nito na minsan, ang pinakamahalagang regalo ay hindi nasusukat sa halaga, kundi sa pagbibigay ng kalayaan at pagkakataong mabuhay ayon sa sariling pangarap.